Nakatakdang maghain ng petisyon sa Kamara ang isang grupo kaugnay sa pagbabalik sa dati ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila International Airport. Muli si Jarky Miranda. Ihahain na sa Kamara ang muling pagsasabalik ng pangalang Ninoy Aquino International Airport sa Manila International Airport ngayong Pebrero. Well, ang petition na ito has already reached about 9 million sa social media, no? And there are about in just one page, ano, yung Boses OFW. Doon lang nasa mga 4.2 million na. Marami na kami nakausap na mga congressman, ano, and sila ay sang-ayon dito sa petition na ito at kanila itong susuportahan pagka naihain na namin. Meron lang kaming target na siguro by February 15 or second week of February namin ihahain ito sa kanila. Inilabas din ng abogado ang dahilan kung bakit dapat nampaltan ang pangalan ng paliparan. Hindi ito dumaan sa 10 taon dahil nung namatay si Ninoy 1983, 1987 pinalitan na nila ang pangalan ng airport. Hindi sila sumunod doon sa 10 years prescriptive period. Unang-una, yung Jabida Massacre na ginawa niyang isang kasinungalingan. Pangalawa, si Ninoy ang nag-facilitate ng meeting between Bernabe Buscaino and Joe Masison upang maitatag ang New People's Army. At pangatlo, bakit na noong meeting di avance ng Plaza Miranda ng Liberal Party noong 1971, tanging kaisa-isa lamang na si Ninoy ang wala doon sa entablado. Samantalang siya ang pinakasikat na at frontrunner na kandidato bilang senador, pero siya lamang ang wala. Siya pa ang Secretary General ng Liberal Party. Dagdag pa ng abogado na dapat na rin ipademonetize ang 500 peso bill. Sinadya nila yan upang i-indoctrinate ang mga tao, i-brainwash, lumuhin na si Ninoy ay bayani. At palutangin yung pangalang ni Aquino upang sa mga eleksyon, kahit ang isang aso, damitan mo ng tao at pangalanan ng Aquino ay boboto. Ang dahilan lamang, kaya siya ay binoto, ay dahil anak siya ni Ninoy. Wala naman sa ibang kwalifikasyon. Para sa PTV News, Jarky Miranda.